Okay, di ba pag bumili po tayo ng generator, ayan, so sa mga may generator po dyan sa bahay, so sa nameplate po natin, okay, meron po tayong tinatawag na power. Okay, meron tayong power output at saka yung voltahe natin. Okay, so ano ba kasi ang ginagawa ng generator? So, di ba, si generator, okay, sige, tignan na lang natin kung paano po siya mag-behave sa circuit natin. Okay, so ito po yung mga, actually, we have 3 types of generator, pero, so sa ngayon, dalawa na lang po yung ginagamit natin. So, first is the self-excited generator. So, sabi nga po natin kanina, di ba, so there will be an exciter or prime mover, okay, doon sa ating field winding. Okay, kumbaga may magbibigay dapat ng kuryente doon sa ating field winding. Okay, para yan, so since pag may generated EMF na po tayo or pag may kuryente na sa ating field winding, okay, magkakaroon na rin po ng kuryente or ng magnetic induction dito sa ating armature. Okay, ayan, so self-excited, so hindi niya na po kailangan ng prime mover. So kumbaga siya na po ang magpapaikot sa sarili niya. Okay, or kumbaga andun na po sa loob ng generator mismo. Napansin natin, di ba, sa mga generator, minsan yung mga hinihila, ganyan. Parang kinikik, di ba, parang sa motor. Okay, so yun po yung nag-excite. Parang sa motor na lang, di ba? So yung kick natin. Okay, so yun po yung nag-excite doon sa stator natin para umikot. Okay? Or, so yun po yung sinasabi natin na separately excited. So pag sinabi natin self-excited, kumbaga sa kotse, pag sinindi lang natin, pag sinindi lang natin yung sakyan natin, so under na po, di ba? Okay, so yun po yung self-excited generator natin. Okay, so pwede nating i-compare as that lang. Self-excited generator, so meron po tayong 2 types. So unahin ko na si series. Okay, so series generator. So again, ito pong mga to, so depende po sa usage. Okay, series generator. So, tingnan nyo na lang po, paki-search na lang yung definitions niya or yung differences. So, sabi po natin, di ba si generator, so ito po yung magiging supply natin. Okay, siya yung magiging backup supply. So, ibig sabihin, siya po yung mag-produce, okay, or siya po yung magdi-deliver ng power natin. Okay, so yan. So, yan po yung circuit diagram natin. Sige, pangalanan lang natin. So, this one is the EG. Okay, again, so EG yan po yung generated EMF or induced EMF sa armature natin. So yan rin po yung sinosolve natin na ZIPON over 60A. Okay? So meron po tayong RA dito. So this is the armature winding. Okay, so since winding yan, so in actual, syempre hindi lang po yan resistor, no? So winding po yan. So meron siyang inductor din. Pero since nasa DC tayo, so yung i-take lang natin into consideration is the resistance that in actual that are windings. Okay, ganun din si RSE. Okay, so RA is the armature winding. RSE, this is the series field. Okay, so kaya tinawag na series. Then also sa connection nila, so series field winding. Okay, and then ito yung VL natin or load. Okay, di ba sa generator natin, so meron tayong generator set or genset, tapos, okay, so di ba bago yan pumunta sa load, naglalagay pa tayo ng inverter, di ba? So para si inverter, i-convert niya yung pulsating DC natin into AC. So sa kanya na binabato doon sa supply natin. Okay, so minsan nilalagay sa breaker, tinatap, or minsan direkta na lang po siyang sinasaksak sa mga loads natin. Okay? So again, so ito po, yung masosolve natin na VL dito, so ito yung ibabato niya doon sa load natin. Okay? Or sa outlet. Okay? Syempre with the use of inverter. Okay? So as we can see on the circuit, so yung kuryenteng magpo-flow dito ay IA. Okay? So as we can see, so series lang po siya. So ibig sabihin, so yung IA po natin ay parehas lang sa IN. Okay, yung armature current natin parehas lang sa load current. Okay, ibig sabihin, so pag nag-KVL po tayo dito, okay, by KVL, so we can have an equation, so EG minus, series lang po yan, no? IA multiplied by RA, okay, plus RSC minus VL equals 0.
Syempre, sa property po natin sa generator, so si EG dapat mas mataas sa VL. Bakit mas mataas, sir? Okay, kasi kung 230 to, di ba meron pa tayong mga resistor dyan. So ano ba ang gamit ng mga resistor na yan, di ba? Yan po yung nag-a-affect ng voltahe natin. Okay, yan po yung reason kung ba't meron tayong voltage drops. Okay, kumbaga sa DC, di ba, yung resistance ng wire or sa battery, yung internal resistance. So ganyan rin po yan. So sila po yung nagbibigay ng voltage drop and then also nagbibigay din ng power losses. Okay? So another one is ito yung usual na ginagamit po natin, shunt generator. So ang pagkakaiba lang po nito sa circuit, so meron po tayong nakaparallel na shunt field. So ito na rin po yung field na sinasabi natin kanina. Okay, field or shunt field. Okay, so again, so still. So ito po yung circuit natin. So ang kagandahan naman kay DC generator is kahit wag mo nang i-drawing sa yung circuit sa problem solving. Kasi constant lang. Okay, iisa lang po yung circuit natin. Okay, winding pa rin po yan ha. So winding naman silang lahat pero dito. Okay, pero dito sa DC, again, so ang analysis natin dito ay DC. So wala nang inductor. Okay, ito lang yung pagkakaiba. So may nakaparallel po tayo dito. RSH, so yan po yung shunt field na tinatawag or yung field. Ulitin ko po, RSH is shunt field or field. Sa ibang libro, ang makikita nyo po dyan, RF. Again, it is still the same or just the same. Okay, this is RA, this is AG, this is BL. So shunt generator compared to series generator, so ang dalawang pagkakaiba nila, so una, wala po siyang RSE. Okay? So and then yung pangalawa, yung meron siyang shunt field. Okay? So convention of current, sabi natin si EG or si generator, siya yung magbibigay ng kuryente, IA. Okay, so ito naman parallel combination na, no? Okay, kaya si IA magbibigay siya kay IL and then ganoon din kay ISH. Okay, so tatandaan, so yung RSH ay nakaparallel lang po sa load natin. So therefore, we can say that BL is also equivalent to PSH. Okay, so yung KVL equation naman natin dito, by KVL, so ano, okay, dito po tayo sa loop natin. So pag magka-KVL po kayo, lagi dito sa may EG na part, EG tsaka VL. Involve nyo si EG and VL, no? Okay, so therefore, we have EG minus, so di ba, pag nagki-KVL tayo, so binukuha natin lahat ng voltahe sa mga supplies, sa mga loads, at ganun na rin sa resistance. Okay, so yung voltahe dito, IARA. Minus BL equals 0. Okay, also by KCL, again parallel po yan. Okay, so yung total current natin, si IA, is equivalent to IL plus ISH. Ayan. Okay, so yan lang yung mga equations na gagamitin natin. So and then number 2, ito yung separately excited generator natin. So separately excited generator. Okay, so ito naman po, so from the word itself, separate, so sabi ko nga kanina, so i-excite natin si field, no? Okay, so kumbaga dapat meron diyang current flow sa field. So in case naman ng separately excited, separated si field. Kumbaga meron tayong outside supply. Okay? Ang pwede po diyang gamitin is, so pwedeng baterya, DC battery, mga Motolite, ganyan. So pwedeng generator din. Pwede rin isang generator pa. Okay? And so may magbibigay ng kuryente separated. Okay, and then also, ayun lang po yung difference, no? Okay, so ihiwalay lang natin si shunt. Okay, ibig sabihin, pag nag-KVL po tayo dito, so wala pong kinalaman. Okay, so si VL at saka si EG at si RSH. Meaning, IA is also IL. Okay? So kumbaga, ang gagawin natin dito, para lang po siyang series generator na mawawalan lang ng RSE.
Okay, yan lang po yung difference. Okay? Ayan, so that are the three types of our generators. Sige, take note. So usually, ang gagamitin natin dyan is the shunt generator. Okay, kahit huwag nyo na pong isulat or drawing yung circuit nyo sa solution. So basta alam nyo yung KVL and KCL equivalent. Okay, sige, let's start solving. So now we're number 12. Okay, so number 12 po tayo. So shunt generator, ayan, shunt generator. Okay, kahit huwag mo nang i-drawing, so alamin mo lang itong formula natin. Sige, kuha lang tayo ng circuit para may representation tayo. Ito. Okay. Number tayo, number 12. Okay, so ayan. So calculate the generated EMF. Okay, so sa any machine po natin, no, kahit pagdating sa motor, okay, so yung pag keyword nyo po delivers, so ibig sabihin po niyan sa output or sa load. Delivers. Okay, output or load. So ibig sabihin, yung 450 natin, so yung output natin dyan, yung IL. Okay, and then this one also is VL. So sa ibang libro, VT din, so terminal voltage. Parehas lang po yan. Okay, and the resistance of the shunt field and armature are 50 ohm and 0.03 ohm. So calculate the generated EMF. So sabi natin, dapat si EG mas mataas sa VL. Ibig sabihin, yung sagot natin dyan dapat ay mas malaki sa 230. Therefore, I can safely cancel out choice A and choice D. Pwede na po natin yung alisin, no? Since hindi niya nasa-satisfy yung inequality natin. Okay, so again, so para makuha si EG, so using our KVL equivalent, so EG minus IARA minus VL equals 0. So let's check the given. So VL meron na, RA meron na rin. So si IA solve natin. Okay, again, so yung KCL equation natin sa generator, IA is equivalent to IL plus ISH. So solve natin. IL ay 450. ISH, so using Ohm's law, ISH is VSH over RSH, but so sabi natin ulit kanina, so dito sa ating problem or sa ating circuit, parallel lang po si RSH sa RL. So ibig sabihin, parehas yung voltahe nila. So therefore, that is also VL 230 divided by RSH 50. Okay, so solve natin si IL or IA. So 450 plus 230 divided by 50. So this is equivalent to 454.6 amperes. So from that, so pwede na po nating masolve si EG. EG, this is equivalent to, so IA 454.6 amperes, so multiplied by RA 0.03 plus VL 230. That is our answer. And so pag may ganyan pong value sa problem natin or sa choices natin, kapag generator okay, na lesser than yung ating terminal or load voltage, alisin mo na yan kagad sa choices. Kasi hindi na po yan possible. Okay, so our answer there is 243.64 volts. Okay, from the choices, that is letter B. Okay, so ayan po. Take note. And so still, yung combination, no? Ito lang talaga. Yung dalawang yan, yung kailangan mo lang sa formula mo. Okay, so again, so yung makukuha ang BL 230, so ibig sabihin yan dapat yung rating ng supply mo. Okay, so sa load side Okay, so next one, so number 13. So still shunt, so 4-pole wave wound, 750 RPM, so shunt generator.
as an armature and field resistances of 0.4 and 200 ohms respectively. So isang property ng armature, so as you can see, mas mababa po siya. Malayong mababa yung value ng RA compared sa RSH. Okay, so the armature has 720 conductors and the flux per pole is 28.95 milliweber. The load resistance is 10 ohms. What is the terminal voltage of the machine? Okay, so ano po yung terminal voltage? And so, nung DC circuits 1 ninyo, part 1 and part 2. So, sa Millman's equation, di ba yung terminal voltage, that is also the load voltage. So, ibig sabihin po, ang hinahanap natin ay VL. Okay, so if you have a question, so sir, pwede po bang mag-Millman's equation kami dito? Pwede. Okay, pwede po pa yung gumamit ng Millman's theorem ha. So dito sa kasi, di ba, pares lang po yan ng circuit ng Millman's. Okay, pwede po yun. So you can use Millman's theorem. Pwede nyo kasing i-rearrange yan. Pwedeng ilagay nyo dito yung VL. Yung circuit nyo, pwede rin po siyang ganyan. Di ba, para yung itsura ng Millman's theorem. EG, so ito yung VL. Okay, kasi ito yung VSH. Pwede rin po. Okay, so if you want to. Pero isolve na lang natin dito is yung KVL equation natin. Okay, so again, so since VL lang hinahanap, so KVL po tayo ulit. So shunt generator yung involved, kaya yung circuit natin. So EG minus IARA minus VL equals 0. Ganyan naman mag-solve, diba? So ilagay mo yung working equation mo. Tapos, so tignan mo kung ano yung mga unknowns. Then, bawasan mo yung unknowns. Then later on, okay, kung kompleto na, so input mo, then shift solve. Okay, so dito, so as we can see, wala tayong EG, wala rin tayong VL. Obviously, since yan yung unknown, wala tayong IA. Ang meron, RA. So therefore, kailangan isolve muna natin si EG and then IA. So first, solve natin si EG. Okay, so yung nakukuha nating EG, so that is by means of Zipon over 68. Okay, so substitute. So ano ang connection natin? So we have a wave wound. So therefore, twice of multiplicity. From that, so Z natin ay 720 conductors times number of poles. So we have 4 flux. Okay na rin. So naka-Weber. And so, ayan, assume nyo na yan, na yan na po yung leakage flux natin. Kasi di ba meron tayong, yan na po yung useful flux natin. Di ba kasi yung flux natin, meron yung useful tsaka leakage. Kumbaga yung leakage loss. Pag walang binigay na leakage, so wala tayong iba minus. Okay? So ibig sabihin, ito na yung useful flux natin. Okay, times the speed in RPM. So, ilan? 750. So divided by 60 times 2. Multiplicity is walang binanggit, so assume simplex. Ayan, so yung EG po na makukuha natin dyan would be 521.1 volts. Ibig sabihin, yung VL mo dapat mas mababa po sa 521.1. Ayan, pwede nyo nang i-cancel out si letter A kasi 0.1 lang yung difference. So, imposible namang 0.1 lang yung voltage drop niya. Kasi high current tayo, no? Sige, wag mo na lang i-cancel. Para sure. Okay, so how about IA naman? So again, KCL IA is also IL plus ISH. Substitute. Wala tayong value ng IL, but meron tayong RL. Ohm's law. So IL is also VL over RL. ISH the same. Okay, so wala tayong value, but again we have Ohm's law. Also, RSH is just in parallel with VL. Therefore, they have the same voltage. So, okay, so yung ISH natin could also be VL divided by RSH. Our RSH is 200. So as we can see, so we have an equation of IA as or in terms of VL. So therefore, so pwede kong i-substitute si IA doon. Okay, doing that, so we have 521.1 minus IA, but again, IA is also VL over 10 plus VL over 200. Okay, multiplied by RA. So your RA there, that is 0.4 ohms.
Yan, so yung mga resistances na yan, so si RA, nakukuha po yan sa construction. Doon sa armature winding natin. Ganun din si RSH, nakukuha po yan doon sa field natin. Okay, one equation, one unknown. Okay, huwag nyo na pong ayusin or i-simplify yung solution na yan o yung equation na yan since meron naman tayong shift solve. So 521.1 minus, we have x. So divided by 10. And then plus x. So divided by 200 times 0.4. Okay, so minus x equals 0. Okay, so shift solve. So based tayo sa choices para mas pabilis si calculation. Let's say 505. Okay, answer there would be 500.1 volts. Okay, so from your choices, that is approximately 500 volts. Okay, letter D. Okay, yan po yung sagot natin. Okay, so yan si number 13. So again, meron tayong constant equation for KVL and KCL analysis. So kung mahina sa KVL and KCL, so fortunately dito naman sa generator ay pwede kayong mag-memorize since isa lang naman yung circuit natin. Okay, next number 40. Okay, dito na po tayo. So may mga power rating na po tayo. So yun po yung importante sa generator natin. So yung generated EMF at syempre tsaka yung ating power. Kasi di ba yung generated EMF, dyan magbabase yung DL natin. Okay, sige, before we solve number 14. So magkaroon lang din tayo ng formula. So meron po tayong tinatawag na power stages of DC generator. Since by definition, so sabi natin, so si generator is an electrical machine that converts mechanical to electrical energy. Okay, so therefore, also from the concept of thermodynamics, so as it proceeds or as it converts to electrical energy, so meron siyang process na pagdadaanan. Okay, so ito yung mga power ratings involved. So power stages, so first, siyempre sa lahat naman ng makina, so meron tayong input. Okay, so si input, so tawag din po dyan ay output of driving engine. Okay, of driving engine. So yan ay mechanical, no? Mechanical side. So, mechanical power. Ibig sabihin, so para makuha yan, so yung mga formula ng power in terms of mechanical. Okay, o kunwari, yung 2 pi NT over 60, 2 pi NT over 33,000. Okay, and then after that, syempre, bago siya pumunta sa next stage niya, so magkakaroon pa siya ng loss. Okay, so since mechanical yung input mo, so meron tayong mechanical loss din. So ang tawag po dyan, so core loss or PCO. Okay, core or mechanical loss. Okay, so gagamitin nyo rin po yan sa transformers, sa alternator, sa motor. So ito na po yung mga madaming pangalan to. So stray loss, friction and windage, ano pa ba? So rotational loss and so on. Okay? So again, since that is mechanical, so tandaan, pag mechanical yung power mo, so syempre, hindi mo siya masasolve by electrical. So kalimutan mo na yung voltage times current. So hindi po yun applicable. So si core loss, nakukuha yan by means of power stages. Or in actual, kinukuha po yan by means of testings. Okay, yan dyan na rin. Kunwari, masyadong nang maalikabok yung generator mo, hindi mo nalilinisan, may losses. Okay? Next one, so power develop. So ito na yung tinatawag sa power in the shaft or shaft power. Okay, shaft power. So armature na po ito. So shaft power or power in the armature. Okay, PD. So formula po niyan, so AGIA. Okay?
Then after that, so bago po siya pumunta sa output, so meron pa tayong loss. Okay, electrical loss naman. PCU. Tawag naman dito, copper or electrical loss. Okay, so sabi ko kanina, no, so yung mga resistances natin dito, so yan ang nagbibigay ng voltage drop, ganun din yung power losses. So ibig sabihin, yung electrical loss po natin, so lahat ng mga power sa mga resistors natin. Okay, andyan na yung mga armature power, shunt power, series field power, okay, tsaka brush contact and so on. So yung PBC engineers, that is brush contact, no? Okay, so minsan sa mga problems natin, meron yung value, minsan wala. Pag may binigay sa problem, so i-series nyo lang po yan, no? Naka-series lang po yan sa armature winding natin. Okay, ulitin ko po. So pag may binigay na brush contact sa problem, so i-series nyo lang po yan sa armature. Dito lang siya. Okay, in case may binigay. Okay, so in series with armature. Okay, kasi minsan sa mga problems natin, so sinasama na po kayo siyan sa RA. Okay, kasi maliit lang naman yung value niya. Okay, kaya pag walang binigay sa problem, nandito na siya, nasa RA na po siya. Or some other generators kasi brushless na po. Okay, so sige. And then after that, so magkakaroon na tayo ng output. So ito na po yung ilalagay natin sa inverter natin. Okay, and then ito na yung gagamitin natin sa mga usage natin sa bahay natin. PL, IN. Electrical, di ba? Okay, so from mechanical to electrical. Okay, ang gamit naman ng power stages dyan, so the left. Okay, so mas left yung ating arrow, mas malaki. Ibig sabihin, so para makuha si arrow, left arrow, so let's say power input, para makuha yan, that is also, so kunin mo yung katabi niyang arrow, power develop, plus i-add mo yung tawag dito, so nasa pababang arrow. Okay, power develop plus core loss. Ganun din, kung gusto mong makuha si power develop, that is yung katabi niya, power output plus yung nasa baba niya, copper loss. Okay, or in general, so power input, ito po sa lahat po ito ng machine, mapa-transformer, alternator, motor. Power output is also the electrical loss or the copper loss. Okay, and then plus the mechanical loss or the core loss. Okay, so yan po yung general formula natin.